Ito na mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan. Katulad nito, speaking of people power. Ito, mga kababayan. Ako po'y natatawa dito sa naturang post sa balita na aking napanood, mga kababayan. Kilala nyo po ba ito? Kilala nyo po ba ito, mga kababayan? Ito po ay si Attorney Vic Rodriguez. Si Attorney Vic Rodriguez po, mga kababayan, ay nanawagan sa taong bayan. Nanawagan ng rally. So ano po ba ang sabi ni Vic Rodriguez? Ito po ay post, mga kababayan, ng page ng Pinoy Trend. Ayan po, Pinoy Trend or trending, ganyan, parang ganon, Pinoy Trend. So ngayon, mga kababayan, nakalagay po dito sa Natura, ito po, hinikayat natin ang lahat ng Pilipinong may pagmamahal para sa Pilipinas, lumabas kayo sa lansangan. Ngayon, mga kababayan, tatanungin ko kayo, kung kayo may trabahong tao, kung kayo ay nagsisikap para mabuhay ang inyong pamilya, kung kayo ay isang pamilyadong tao, papayag ka ba sa panawagan ni Vic Rodriguez na lumabas sa lansangan para mag-rally? Pag lumabas ka ba sa lansangan, kikitain mo ba ang arawan mong sahod? Kaya mag-a-absent ka para mag-aklas, para mag-rally, or mag-people power? Kung ako ang tanungin, mga kababayan, mas unahin ko pong magtrabaho para sa pamilya kaysa sumali dyan. Diba? Kasi ito po ang panawagan ni Vic Rodriguez. Ngayon, mga kababayan, ito po. Basahin natin yung naturang post ng Pinoy Trend. Ito po, ha? So ito ang panawagan niya. Hinikayat natin ang lahat ng Pilipinong may pagmamahal para sa Pilipinas. Lumabas kayo sa lansangan, laban sa korupsyon. Sabi ni Vic Rodriguez. Ma'am Miriam Suzuki, hello po. Like po tayo, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, itong naturang panawagan ni Vic Rodriguez, may mga nag-comment. Ma'am Elsa, mapagod lang kayo dyan. Kaya nga, di ba, Ma'am Elsa? So ngayon, mga kababayan, may nag-comment ngayon dito sa post na panawagan ni Vic Rodriguez. Alam nyo ang sabi dito? Ito na, Pangulo lang kayo. Panggulo lang kayo sa lansangan. Tapos magkakalat ng basura, iiwan. Tanga lang ang sasama. Sabi ni Juicy Nolasco. Actually, followers ko to, si Ma'am Juicy Nolasco. Ito pa, may nag-comment pa dito, mga kababayan. Sabi niya, how do you save our country or helping save the Filipino by going out into the street to denounce corruption in this country? Ito, sa totoo lang, mga kababayan, napapahiya dito si Vic Rodriguez. Bakit? Sabi ni Edwin Trumpita. Si Edwin Trumpita po nag-comment. Sabi niya, how do you save our country or help to save the Filipino by going out in the streets to denounce corruption in the country? As a lawyer, don't you think that by gathering evidence, filing cases, and prosecuting those cases are the most effective solution? Diba, mga kababayan? So, paano daw masave ni Vic Rodriguez ang Pilipinas or ang bansa at isave ang Pilipino para sa paglabas dyan sa lansangan, makikipagprotesta at mag-rally? So, hindi ba daw niya naisip or inisip ba niya na mag-gather na lang ng evidence, mag-file ng kaso sa mga korupsyon, sa mga kurakot, at i-prosecute sa mga kaso itong mga magnanakaw? Hindi ba to magandang solusyon or epektibong solusyon? Di ba? Barado siya dito, mga kababayan. Di ba? As a lawyer, don't you think that by gathering evidence, filing cases, and prosecuting those cases are the most effective solution? Kasi abogado siya, di ba? Kung abogado ka, bakit kailangan mong pumunta sa lansangan at kukuda-kuda at manawagan ka ng pag-aaklas o magsanib puwersa para people power?
Bakit hindi mo gamitin yung pagiging abogado mo? Mag-gathered ka ng evidences, mag-gathered ka ng information, mag-file ka ngayon ng kaso, kasuhan mo yung nagnakaw, kasuhan mo yung nangurakot. Diba? Katulad sa akin, ako isang vlogger. Ano bang dapat maitulong ko para masugpo natin ang korupsyon? Ipaalam natin sa sambayanang Pilipino, gamitin natin ang ating platform, gamitin natin yung ating pagiging vlogger, content creator, or else, YouTuber. Ipaalam natin sa sambayanang Pilipinong nanonood sa atin na ito, si ganito, si ganyan, si ganun, ay magnanakaw. Para sa sunod na eleksyon, malalaman ninyo at tatandaan ninyo na hindi nyo na siya iboto. Bakit, mga kababayan? Kasi ako bilang vlogger, hindi ko naman trabaho ang ipahuli, ipaaristo ang magnanakaw. Bakit? Vlogger lang po ako. Ang tanging maitulong ko lang po sa mamamayang Pilipino, wag na po kayong lumabas sa mga lansangan. Wag na po kayong mag-rally dyan. Bakit? Kasalanan po natin yan. Bakit? Hindi naman pwede, mga kababayan, na kasalanan ni Pedro ay hindi ko magiging kasalanan. Bakit? Dito kasi sa Pilipinas, mga kababayan, 1 milyon ang botante. Yung 400 bumoto sa tama, yung 600 bumoto sa mali, mananalo ang mali. Tayong 400 na bumoto sa tama, mauuwi na lang sa sang-ayon. Diba? Sa sang-ayon na lang tayo. Bakit? Nanalo ang mali eh. Ano magawin natin 400 na tama? Kasi butuhan nga. Diba? Butuhan nga eh. 1 milyon ang botante. Yung 400,000 bumoto sa tama. Yung 600,000 bumoto sa mali. Di na nanalo ang mali. So tayong 400,000 na bumoto sa tama, manatili tayong sasang-ayon. Binoto ng tao yan eh. Di ba? Ngayon. Tapos alam ninyo yung binoto ninyo ay mali. Ngayon mananawagan kayo ng pag-aaklas. Ngayon mananawagan kayo ng pagkakaisa. Di sana noon pa, inisip nyo na mali na, ba't binuto nyo pa? Kung ako, Pilipino, ba't ako lalabas? Pag lumabas ba ako sa lansangan, pag binato ako ng bato na tamaan yung ulo ko, magagamot ba ako ng pagrarally? Yes po, Ma'am Princess Paris. Bakit ako lalabas sa lansangan kainit-init? Tignan mo ako, kakalabas ko lansangan, sinipon ako. Binigyan ba ako ng politiko para pambili ng paracetamol? Diba? Kung ako, Pilipino, hindi ako lalabas sa lansangan. Bakit? Trabaho ng duwag yan. Trabaho ng tanga yan. Diba? Bakit? Bakit ko uunahing mag-rally dyan kaysa sa maghanap ng bigas? Diba? Bakit ko uunahing lumabas sa lansangan, magsisigaw-sigaw na Marcos patalsikin, Sara paupuin? Bakit ako pupunta sa EDSA dyan at magreklamo ang simbahan na ang ingay-ingay? Diba? Merong nag-comment dito, lalabas na sila, vlogger ka lang, wala kang magagawa. Di lumabas kayo. Sabi ko nga, kung kaya ninyong gayahin yung Nepal at ang Indonesia, magpugot ako ng ulo. Pupugotin ko ulo live kung kaya ninyong gayahin ang Nepal at Indonesia. Go ahead. Bring it on. Be it. Diyos ko. Kung may utak ka na tao, kung may utak ka at literal na nag-iisip ka para sa pamilya mo, unahin mo yung pagrarally kaysa pagbili mo pang hanap ng pambili ng bigas. Sir Henry Quijano, may galab shoutout po. Diba? Alam ko ang mga DDS, bobo lang sila pero hindi sila bungol. Diba? Oo. May trabaho ka, mag-a-absent ka kasi sisigaw ka dun sa EDSA. Paano kung binomba ka ngayon dyan ng water cannon? Paano kung tinirgas ka dyan at pinalo ka ng batuta ng pulis? Uuwi ka ng bulag, uuwi ka ng pilay, uuwi ka ng bokol, wala ka pang bigas. Kung yung inabsent mo, trinabaho mo yun, di may sasahurin ka pagdating ng sahuran. Yung tinakbo mo doon, wala ka nang kita, wala ka nang pera,
sasali ka pa doon. Gutom kang uuwi. Di ba? Ato, sabi ni Elizabeth Ayeng, nanalo si Sara dahil kay BBM. Eto. Sabi ni Elizabeth Ayeng, nanalo si Sara dahil kay BBM. Tanong ko lang, saan yung nagpapanalo kay BBM? Kung nanalo si Sara dahil kay BBM, bakit hindi nyo kayang punuin yung EDSA? Tanong ko lang, Elizabeth Ayeng, kung nanalo si Sara, nanalo si BBM, ano ba? Anong sabi ni Elizabeth Ayeng? Ano yun? Nawala eh. Elizabeth Ayeng, nawala. Anong sabi niya? Nanalo si BBM dahil kay Sara o nanalo si Sara dahil kay BBM? Kung nanalo pala si BBM dahil kay Sara, bakit hindi kayang tawagin ni Sara yung nagpapanalo kay BBM? Di ba? Kung napapanalo pala ni Sara si BBM, bakit hindi kayang punuin ni Sara ang EDSA? Nanalo daw si Sara dahil kay BBM. Walang problema. Diba? Kung nanalo si Sara dahil kay BBM. Pero kung nanalo si BBM dahil kay Sara, bakit hindi kayang punuin ni Jeffrey Celis ang EDSA? Bagkus ngayon nga. Tingnan mo. Yung mga DDS ni Sara sa EDSA pinalayas ng simbahan, Katoliko doon. Nagmisa ang simbahan, sigaw sila ng sigaw. Diba? Yun ang totoo. Kaya yung panawagan ni Vic Rodriguez na maglalabas sa lansangan, kung mahal mo ang bayan, kalabanin ang korupsyon, di po totoo yan. Kung korupsyon ang pinaglalaban ninyo, puntahan ninyo yung mga kurakot na politiko. Pero bakit, kung para sa korupsyon ang pinaglalaban ninyo, bakit BBM ang lumabas sa bunganga ninyo? Kung si BBM pala ay kurakot, bakit hindi nyo pailan ng kaso sa ombudsman? Ang ombudsman, kahit may power si BBM, kahit may immunity si BBM, kahit may immunity si BBM, kaya siyang ipatalsik dyan sa ombudsman. Kung talagang nagnakaw. Di ba? Yan ang totoo. Ito yung sunod, mga kababayan. Speaking. Ano yung sunod, Ken?